in Davao City. What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga ma-fathom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Motibo. ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo ba ho itong si General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo. Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base ho rin sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever, mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung policer, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung police, cancer ang asawa. Sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang policer, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanongin ko, ilan ang anak ko? Magsabi ako, alam nila yung istasyon. Sa istasyon nila, yung station commander sila. Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito, prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa policer? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa,
karoon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa droga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magbaril sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's say kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganon, either pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala po? Oo, yung tanongin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga, putang ina, pag nakita kaya patayin kita. At kung tanongin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon, so hindi ako magsabi ng totoo. Mag-line na lang ako kay... Di, ako na lang po magtatanong, meron na ba ho kayong pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may may moment, lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan, mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback upan ako ng tatay mo. O totoo, huwag na lang tayo ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao nababalitaan na maganda. Kaya ang Davao nag-flourish. Kaya ang Davao malinis. Kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila, hindi yung police, they have to deal with me. Dapat ako ang imbestigahin dito kung extrajudicial killing. Wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, noong time na mayor ka, merong police na nag-involve sa droga sa Davao? Marami, sir. What happened to them as far as you know, Mr. President? Ayan sila. Sila ang may alam. O, sige, Hindi. tanungin natin sila, Mr. Sinabi President. ko. Sige. Sabihin mo, 24 hours, sabihin mo sa putang inang pulis mo.
Pag nakita ko yan, patayin ko.